Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay merong nagte-trending na topic sa social media tungkol dito kay Senate President Tito Soto na pwede daw, no? Maaari daw maging presidente. At dahil sa mga sitwasyon ngayon ng ating bansa na kung saan may magpa-file ng impeachment laban kay Vice President Sara at meron ding nagsampa na ng impeachment complaint laban naman kay President Ferdinand Marcos Jr. Kung may impeach ng sabay sina BBM at Sara Duterte, ano ba ang sinasabi ng ating konstitusyon? So ito po ang ating ipapaliwanag ngayon sapagkat medyo nagba-viral itong usapin na to sa gitna ng mga nangyayaring usapin tungkol sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Presidente at ang binabalak na pagsasampang ng reklamo laban naman sa Vice Presidente. So, talakayin natin at linawin natin ng husto kung ano ba sinasabi ng saligang batas in the event of a vacancy in the office of the President and the office of the Vice President na nangyari ng sabay. Okay? Kasi nga, may usap-usapan sa social media na kung ma-impeach at maalis sa pwesto sina BBM at si BP Sara, si Senate President Tito Soto ng Itbulaga ang papalit bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Parang eksena sa pelikula, di ba? At pero kailangan nating malaman. Tama ba ito ayon sa ating konstitusyon? Ano po ang sinasabi ng batas tungkol sa pagpapalit ng pinuno ng ating bansa? Alam niyo po dito sa ating channel, hindi po tayo umaasa sa mga haka-haka, sa chismis, sa mga sabi-sabi, sa mga basta na lang natin naririnig sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, no? At ito po ay ating isinasangguni sa ating jurisprudence at sa ilalim ng ating 1987 Constitution. So mahalaga na titingnan natin mismo ang 1987 Constitution. So sa saligang batas, sa ilalim po ng Article 7, Section 8, malinaw ang batas tungkol sa pagpapalit o paglalagay ng Pangulo in the event of any vacancy dyan sa opisina ng Pangulo. Ano ang sabi? Kung ang Pangulo ay namatay, nagbitiw, na-impeach, at nahatulan o permanenteng hindi makapagtatrabaho, ang Vice Presidente ang automatikong magiging Pangulo. Kung kaya't nung kahapon nga nang napabalitang dinala sa St. Luke's ang ating Presidente, abay tuwan-tuwa ang mga DDS. Di ba? Ang mga DDList daw pala. Akala nila uupo na ang kanilang manok. Ngayon, kung walang Pangulo at walang Vice Presidente, na posibleng mangyari, no? Pero malayo sa realidad yan. Ang Senate President ang magiging acting President. Kung wala rin ang Senate President, saka papasok ang Speaker of the House of Representatives. Yan po yung parang hagdanan kung paano ang pagkakasunod-sunod kung sino dapat ang maupong Pangulo in the event of vacancy. Sa kasalukuyan, si Tito Soto ang nakaupo bilang Senate President mula noong September 8, 2025. Kaya kung mangyari ang dalawang impeachments, siya ang susunod sa linya ng pagpapalit ayon sa teorya ng ating saligang batas. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Posible kaya to sa totoong buhay? Opo, posible yan sa konstitusyon. Pero hindi ito madaling mangyari at hindi rin automatic to. Sa totoong buhay, yung talagang titingnan natin yung realidad, mukhang mahihirapan tayo. Pero pag tinignan natin siyempre ang ating konstitusyon, posible, pero hindi madaling mangyari. Di ba?
Sa batas, kailangan ma-impeach muna ang Pangulo, no, ng House of Representatives. Tapos, mahatulan ng 2/3 votes na boto ng Senado para mapatalsik yan. So, ang purpose lang naman kasi ng impeachment ay patalsikin sa kanyang posisyon ang Presidente at Vice Presidente for violation of the Constitution and other high crimes. Ganon din yung mangyayari. No? Ang kailangan mangyari kay VP Sara, dapat ma-impeach muna yan at hahatulan ng Senado. Yung impeachment sa House of Representatives. The judgment belongs to the Senate. Kung tatanggalin o hindi. Okay? Yung isang impeachment pa lang kasi napakahirap ng gawin. So isipin natin, paano pa kaya kung dalawa yan at sabay? Wala na. Nagkagulo na bansa natin. Ayon sa kasaysayan, walang opisyal na natanggal sa pwesto nang walang sapat na ebidensya at suporta sa Kongreso. At yung naunang impeachment nga tungkol kay President Marcos actually walang sustansya. Sa kasalukuyan, may malakas na alyansa ang gobyerno tulad ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng mga partidong sumusuporta kay BBM. So, medyo malabo rin kasi alam nyo naman ang impeachment no? Numbers game yan. Kung wala kang suporta sa baba, pwede. Pero pag may suporta ka sa House of Representatives, mahihirapan ang kalaban. Noong November 2024, sinabi pa nga ni Presidente na ang pag-file ng impeachment laban kay VP Sara ay sayang lang ng oras o magsasayang lang tayo ng oras. At ito ay hindi makakatulong sa mga Pilipino. Masisira lang ang takbo ng ating ekonomiya. So para sa kanya noong 2024, parang ayaw niya nga di ba? So pero sa ngayon mukhang pumapabor ang Pangulo tungkol sa pagsasampa ng reklamo for impeachment against the Vice President. Siguro na-realize na din na talaga namang nagiging sagabal na no, sa pag-unlad ng ating bansa. Yun ang sabi ng kanyang mga taga-suporta. Alam nyo, ang impeachment, hindi din simpleng akusasyon yan o trending na usapan. Ito ay isang legal at political na proseso na nangangailangan ng una, malinaw na ebidensya. Tamang dahilan ayon sa batas. At ang pinaka-importante, sapat na boto sa Kongreso. Ito ba ay dala-dala ng unang impeachment complaint na isinampa sa House of Representatives noong January 19? Mukhang hindi. Di ba? So, kung sakasakali na may impeachment, ang Senado ang siyang magsisilbing hukuman para sa impeach public official. Siya yung magkakalap ng ebidensya, siya yung mag-iimbestiga, siya yung magko-conduct ng mga parang cross-examination dito sa impeachment trial. Ngayon, kahit na ma-impeach ng House of Representatives ang isang opisyal, kung walang 2/3 na boto sa Senado, hindi po siya mahahatulan o matatanggal sa pwesto. Kahit maraming ebidensya yan. Pag sinabi ng majority o 2/3 ng Senado, parang napunta sa wala yung complaint against the impeachable official. Ngayon, tingnan naman natin bakit may ganitong klaseng probisyon ng batas na kapag nagkaroon ng bakante, Vice President, Senate President, Speaker of the House ang siyang uupo. Hindi po ito ginawa para mangyari ng madali, kundi para hindi mawalan ng pinuno ang bansa kung sakaling mangyari ang pinakamasamang sitwasyon sa ating bansa. Yung biglang nabakante ng sabay-sabay ang mga importanteng posisyon sa ating gobyerno. So ito ay ginagawa para may malinaw na patakaran kung kailangan ng agarang pagpapalit ng liderato. So malinaw yan sa ating saligang batas na kailangan in order yan. President, Vice, Senate President, House Speaker. Okay? So wag kagad maniwala sa mga maling impormasyon na kumakalat sa social media, no?
At yung iba ginagawa na lang ito sa para pag-usapan no. At makagawa ng mas magandang views sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Pero delikado to pwede to kasi magdulot ng maling pagkaunawa, pagkabalisa, at paniniwala sa maling proseso ng ating demokrasya. Alam nyo po ang ating konstitusyon ay hindi para sa clickbait. Ang ating konstitusyon ay gabay ng ating bansa. So kung meron mang gumagawa ng mga ganitong klaseng misinformation o mga balita sa social media, ay wag natin tangkilikin dahil nakakasira to sa takbo ng ating gobyerno at nagbibigay pa ng mga fake news. At may batas tayo. Meron tayong saligang batas na dapat natin sundin in the event of vacancy, yung sunod-sunod na bakante sa ating gobyerno. Ang ating bansa ay itinatag sa batas, no? At makatotohanang proseso. Hindi sa mga kathang-isip na senaryo o mga usap-usapan na walang batayan. Huwag nating basta-basta paniwalaan ng mga vlog na walang ginagawang basihan, no? Walang batas na sumusuporta ang mga statement. Hindi sinusuportahan ng batas ang mga ganitong klaseng pangyayari. At yung mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Maraming nilalaman sa internet na idinisenyo para makakuha ng pansin, ngunit hindi lahat ay totoo o makatwiran. So bilang mga mamamayan, may responsibilidad tayong suriin muna ang impormasyon bago ito paniwalaan o ikalat o i-share no, sa inyong mga kaibigan at kakilala. Tandaan, ang katotohanan ay nakabatay po sa batas. Hindi sa mga kwento na ginagawa lang para mag-trending o mapansin sila o pag-usapan yung author of the article in social media. Panatilihin po nating malinaw ang ating pag-iisip at umasa sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian para sa tamang impormasyon na ikinakalat sa different social media platforms. Okay? So, nandito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your